kung maalala natin, nag-file ng resolution or bill, hindi ko lang tiyak kung bill o resolution ito, na ipinapasawalang bisa na itong value added tax. No? I think na nag-introduce nito ay si Representative Kiko Barsaga ng Cavite. And I think this is a very good idea, no? Kasi ang value added tax, Admar, ano yan fixed percentage yan ng tax na na lahat tayo, lahat ng purchases mo tatamaan. Kahit ikaw yung mayaman, mahirap. Ang pinaka nadadali dito, Admar, sa value-added tax is yung mga middle class natin. Ano? Kasi nga, regardless of your income level, pare-pareho kayo ng percentage na binabayaran. So, ayan tawag natin dyan, regressive tax yan. Ano? And I agree with Kiko Barsaga in eliminating the value-added tax. Anong logic noon? Nananakaw lang naman yung pera. Just imagine kung hindi nananakaw yung pera at hindi na kailangan mag-kolekta ng gobyerno ng ganong kalaking buwis mula sa ating mga mamamayan. Kasi nga, yung pera na dapat papuntahan sa mga proyekto, it really goes to the project. Hindi na pupunta sa bulsa ng mga politiko natin, ng mga kagaya halimbawa sa kaso ng flood control, napunta sa mga district engineer, napunta sa mga contractor, napunta kay congressman, napunta kay mayor, sino-sino pa. Kung walang grafting corruption sa isang bansa at efficient ang gobyerno, hindi mo kailangan mangolekta ng ganong kalaking buwis. Kaya it's logical, no? Para may pakita talaga ng gobyerno na sila ay sincere sa taong bayan is to eliminate some of these taxes, kagaya halimbawa nung sa value-added tax. And this is why I actually support yung panukala na yan ni Representative Barsaga, because I think that is the step in the right direction. Kasi nga, maniningil ka ng buwis na pupunta lang naman sa grafting corruption. I think if the government is sincere, no, in terms of gusto nilang linisin ang sistema, of course, nandiyan yung sa prosecution, yung pagkahabol, no, ng mga magnanakaw, pero they should also think about reforming yung ating tax system, kasi unfair nga naman, lalong-lalo na sa middle class, yung mga ganyang klaseng taxation system, Admar. Palutang po yung mag-resign lahat mula mag-resign dahil nga sa nawawala na ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno ngayon mula pagka-presidente, vice president, mga senador hanggang sa kamara, tapos magkaroon ng snap election. Pag nagkaroon po ba ng ganyan, maapektuhan din ba yung ating ekonomiya, yung tiwala ng mga investors sa atin dito dahil hindi nga stable pa ang ating sistema sa bansa? Oo, definitely, Admar. Ano? Kasi kapag nagkaroon halimbawa ng isang snap election, kasi by the way, snap elections, hindi naman ito napapaloob sa ating konstitusyon. No? So kumbaga, fixed term ng ating mga halal na mga opisyal. No? Nasa konstitusyon yan, at dapat magkaroon ng election during these fixed periods. Hindi pwede na pagkaroon tayo ng snap election all of a sudden para palitan yung mga umuupo. No? Well, pwedeng gawin ni Marcos Jr. is to do the right thing and resign. Pwede niyang gawin yan. People are already clamoring for his resignation. No? Kasi nga, nakita natin that he is no longer competent to lead. No? Nakikita na natin ito. The fact na yung galaw ng ating ekonomiya ay matumal, no? Yung ating stock market from optimism, nagiging pessimist na yung mga investor sa atin. No? Kaliwat kanan ang grafting corruption, napakatalamak. No? Makikita natin na, by the way, dumarami rin ang ating mga kababayan na walang trabaho. So makikita natin na yung lagay ng ating ekonomiya ay medyo papunta na tayo sa hindi magandang direksyon. So, what Marcos Jr. should do is to reconsider whether or not he should still stay. No? But the thing is, under sa ating constitution, meron dapat pumalit dyan. Ang dapat pumalit dyan is the Vice President. No? Yan ay napapaloob sa ating saligang batas. Now, about snap elections and about political instability, definitely nakakaapekto ito sa ating ekonomiya. Kasi ano na lang ang sasabihin ng investor na unstable ang ating gobyerno, unstable ang bansa. Bakit ka nga naman mamumuhunan sa isang bansa na kung saan baka malagas lang yung iyong mga ipinundar, no? Yung iyong mga puhunan, no? Kung ikaw yung mag-i-invest. So definitely this will have an impact sa investor perception and over the long term sa flow ng investments sa isang bansa, Admar. No? Siyempre, kapag ka naging mahina ang dating ng foreign direct investment, magkakaroon ito ng impact downstream, kagaya halimbawa ng
unemployment, no? May magkakaroon ito ng impact sa inflation, magkakaroon ito ng impact sa paglago ng ekonomiya overall, magkakaroon ito ng impact sa iba't ibang mga aspeto ng ekonomiya. So, widespread talaga ang magiging epekto nito, lalong-lalo na kapag political instability na ang pinag-uusapan natin. Opo, tsaka hindi rin maiiwasan na maisip ng ating mga kababayan, lalo na yung mga regular na mga taxpayers, yung may mga kakayanan, mga profesional, mapag-iisip-isip sila na magbibigay tayo ng tax, magbabayad tayo ng tax na nakawin. Pagdating sa pagbabayad, kumbaga napaka-stricto, napaka-minomonitor ng BIR, dapat ikaw talaga ay nagbabayad ng tax. Buti pa yung pagbabayad ng tax, minomonitor ng husto at stricto sila. Dahil kung hindi, hahabulin ka at kakasuhan. Pero yung mga nagnanakaw doon sa mga tax, parang ang tagal, ang bagal. Kaya lugi pa rin talaga, nanakawan na sila. Ikaw pa yung parang gigipitin pag naisip mo na wag nang magbayad ng tax, Prof. Mm-mm. Kaya speaking of tax na banggit mo, Admar, no, magandang aspeto yan ng ating diskusyon. Umaalala natin, nag-file ng resolution or bill. Hindi ko lang tiyak kung bill o resolution ito na ipinapasawalang bisa na itong value-added tax. No? I think nag-introduce nito ay si Representative Kiko Barsaga ng Cavite. And I think this is a very good idea, no? Kasi ang value-added tax, Admar, ano yan fixed percentage yan ng tax na na lahat ng purchases mo tatamaan. Kahit ikaw ay mayaman, mahirap. Ang pinaka nadadali dito, Admar, sa value-added tax is yung mga middle class natin. Ano? Kasi nga, regardless of your income level, pare-pareho kayo ng percentage na binabayaran. So, ayan tawag natin dyan, regressive tax yan. Ano? And I agree with Kiko Barsaga in eliminating the value-added tax. Anong logic noon? Nananakaw lang naman yung pera. Just imagine kung hindi nananakaw yung pera, Admar, hindi na kailangan mag-kolekta ng gobyerno ng ganong kalaking buwis mula sa ating mga mamamayan. Kasi nga, yung pera na dapat papuntahan sa mga proyekto, it really goes to the project. Hindi na pupunta sa bulsa ng mga politiko natin. Ng mga kagaya halimbawa sa kaso ng flood control, napunta sa mga district engineer, napunta sa mga contractor, napunta kay congressman, napunta kay mayor, sino-sino pa. Kung walang grafting corruption sa isang bansa at efficient ang gobyerno, hindi mo kailangan mangolekta ng ganong kalaking buwis. Kaya it's logical, no? Para may pakita talaga ng gobyerno na sila ay sincere sa taong bayan is to eliminate some of these taxes, kagaya halimbawa nung sa value-added tax. And this is why I actually support yung panukala na yan ni Representative Barsaga, because I think that is the step in the right direction. Kasi nga, maniningil ka ng buwis na pupunta lang naman sa graft and corruption. I think if the government is sincere, no, in terms of gusto nilang linisin ang sistema, of course, nandiyan yung sa prosecution, yung pagkahabol, no, ng mga magnanakaw, pero they should also think about reforming yung ating tax system, kasi unfair nga naman, lalong-lalo na sa middle class, yung mga ganyang klaseng taxation system, Admar. Meron din siyang naging pahayag, 'di ba, na kasi 'di ba, pag tinanggal yung tax, marami daw maapektuhan ng mga proyekto. Ang sabi naman niya, bakit nandyan ba yung marami bang mga proyekto ang naitayo habang nandyan yung tax? Dahil nga, for sure, nagugat talaga ito dahil sa problema ng ating ng korupsyon sa ating bansa, Doc. At ang ano pa nito, ang pinag-uusapan pa lang dito sa issue ngayon, nasa flood control pa tayo. Ngayon, ang medyo lumulutang na naman yung issue doon sa farm to market road. No? So dalawang pa lang ito, klase ng proyekto. Hindi pa nga natatouch yung una ng naging pahayag din ni Mayor Magalong, yung mga Cat's Eye at yung iba pang sa mga mga proyekto po ng DPWH, Doc. Pero grabe na ang perang pinag-uusapan dito. Mas malaki pa doon sa issue ng 100 million plus na confidential fund ni BP Sara, Doc. Kaya nga alam mo, Admar, nabanggit ko kanina yung failure of institutions natin. Kaya it has led to this. Kung yung ating Commission and Audit, yung COA natin, ay matino at gumagana at maayos, hindi sana tayo rin makakahantong sa ganito. Kasi nung dinisenyo yung 1987 Constitution, naka-built-in doon yung Commission and Audit, na kung saan yan ang titingin sa mga gastusin ng gobyerno, titingnan nila kung tama yung paggastos,
silang merong responsibilidad diyan. Of course, there's also the mechanism of prosecution. Nandiyan yung ombudsman, nandiyan yung mga korte natin, yung Sandigan Bayan halimbawa. No? But the thing is, if the institutions are functioning properly, dapat noon pa na-detect na itong mga ganitong klaseng katiwalian. No, kasi itong mga katiwalian na to, Admar, this is nothing new. No, this has been going on for years and years and years, and yet it has the system has allowed it to balloon. No, kagaya nito nakikita natin ay lumobo na ng lumobo yung scale. Lumaki na lumaki yung scale ng korupsyon, no, na nakikita natin. Kasi nga our institutions have failed. No, the institutions have failed us. Binigo tayo ng mga institusyon ng ating gobyerno in terms of finding graft and corruption. Kaya humantong po tayo sa ganito. Kaya hindi natin masisi, Admar, no? May mga kababayan tayo na nag-iisip na kailangan natin ng reset, no, sa ating gobyerno. Kasi pag sinabing reset, magsimula ulit tayo ng malinis. No? Ayusin natin yung sistema, ayusin natin ang Pilipinas, ayusin natin yung mga mekanismo para hindi na mangyaring muli itong ganitong klaseng korupsyon na lumala pa. Lumala talaga itong korupsyon na ito under sa panahon ngayon ni Marcos Jr., Admar. Yes, sir. Doc, magandang gabi, si Almar po ito. Sir, medyo balikan ko lang yung yung mga early days, yung pagpasok ng Marcos administration, kasi yung trending nung mga panahon na yon, yung mga travel na ginagawa, tapos mayroon daw mga pledges. Base po sa monitoring po ninyo, sir, sa mahigit 3 taon, ano nangyari po dun sa mga pledges na yon? Wala tayong nakitang bunga nito mga investment pledges na ito, no? Tama ka, Almar, no? Nung unang taon ni Marcos Jr., he was really traveling, no? And ang kanilang excuse diyan was that tapos lang ng pandemic, kinakailangan i-market nila ang bansa. Even pati ako mismo napaniwala ako noong mga time na yun na may sense nga naman, no, na katatapos pa lang ng pandemic, pero nakita natin na after 3 years, no, and given the state of our economy, bagamat lumalago yung ating economy, but yet marami pa rin kayong kababayan na walang trabaho, makikita natin na did this travel bear fruit, no, over the medium term or even the long term. So, I mean, in the absence of evidence, no, na sinasabi nila na merong mga naging resultang trabaho, namuhunan ba talaga? Kung maalala mo, Almar, yung Google, so yung mga Google, nagpunta pa nga dyan sa Pilipinas, yung American Trade Mission, nagpunta dyan. And yet, ang nangyari sa Google, imbis sa Pilipinas sila magtayo ng pabrika, ng kanilang opisina, nagpunta sila sa ibang bansa. So, kumbaga makikita natin dito na itong mga kagaya na banggit mo, no, yung mga pagbiyahe-biyahe ni Marcos Jr., sa palagay ko yan ay pagbiyahe-biyahe lang at wala talagang naibunga. Kasi kung meron niyang mga fruits, no, kumbaga nakapasok talaga yung investment, nakalikha ng mga pabrika, makikita natin yan sa lagay ng ating ekonomiya, but yet we're seeing that it's not the case, Almar. Tsaka nabanggit mo rin kanina na yung mga factors yung mga factors na umaalis yung mga investors or ayaw or natatakot yung mga investors na mamuhunan dito sa ating bansa doon sa mga nabanggit mo kanina. Bukod pa dyan, yung kumbaga nasusubo tayo sa giyera dito nga sa Sigulot sa West Philippine Sea na nangyayari ngayon dito sa ating Pilipinas. Sa tingin po ninyo, sir, itong nangyayari ngayon sa yung away ng ibang bansa, no, China at ng Amerika, magdudulot ba ito din ng karagdagan pang rason kung bakit ayaw mamuhunan ng mga investors dito sa Pilipinas? Well, since nabanggit mo yung issue sa West Philippine Sea, I think yan ay nagagamit din yan para ma-distract ang taong bayan in terms of sa issue ng graft and corruption at yung incompetence ng current government. So, kumbaga, kapag merong mga sigalot, no, pag may mga ganitong issue na lumalabas, graft and corruption, makikita mo na nag-i-intensify yung mga kumbaga, yung mga tension diyan sa West Philippine Sea. Kumbaga, merong correlation ang mga issues as it relates dun sa failure ni Marcos Jr., no, na ayusin ang bansa, no, yung kanilang failure ng pamamahala. Pag may mga issue patungkol diyan, biglang magkakaroon halimbawa ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Kumbaga may correlation sila. So parang naipapakita dito na it was meant to distract the public in terms of looking the other way. Diba? So ganyan yung nakikita ko dyan. Pero on the grand scheme of things, no,
alam mo Almar, sa kaso ng ating relasyon, no, sa China, yung ating relasyon sa Estados Unidos, ang dapat na ginagawa dito ng gobyerno is yung kanilang foreign policy should be aimed towards economic development, pagpapaunlad ng ating ekonomiya. So paano mo ma-relate yan? Kumbaga, dapat ang relasyon mo sa China at ang relasyon mo sa Estados Unidos ay both to the advantage of the Philippines. Hindi pwedeng ang mangyari dyan, magpupunta ka lang sa isang side. Tandaan natin that China has overtaken already the United States in terms of many economic indicators. So kumbaga, yung ekonomiya ng China, may mga aspeto dyan na nahigitan na nila ang Estados Unidos. And they become a leading economy, of course, in the world, sa Asia, number 1. Hindi lang yun, they're a superpower. So kumbaga, since meron tayong kapitbahay ng superpower at napakalaking ekonomiya, that alone should be sufficient na magkaroon tayo dapat ng maayos na economic relation sa bansang yan. Hindi natin pwedeng awayin yan. Ang dapat na ginagawa natin is kaibiganin natin silang lahat. We have to take a neutral stance, halimbawa sa issue sa Taiwan. Wala tayong kinalaman doon. Dapat neutral tayo. Ang nangyayari kasi is nagagamit ng ating mga leader, itong relasyon na ito to their own advantage. Kasi nakikita natin dito, it seems to me, that the United States is protecting Marcos Jr. The same way that Marcos Jr. is protecting the corrupt sa ating bansa. Which means by extension, the American government is also indirectly protecting and facilitating graft and corruption in our country. So kumbaga, ang nakikita ko dito is mali yung ating approach sa foreign policy. Dapat na ginagawa natin diyan is anong sinasabi ng ating saligang batas. Dapat magkaroon tayo ng independent foreign policy. Sa nakikita ko sa ngayon, ang ating foreign policy ay hindi independent. Kung anong sasabihin ng Estados Unidos, yun ang gagawin ng ating gobyerno. Hindi dapat ganon. Kailangan bumalik tayo sa ating saligang batas kasi yun ang the supreme law of the land. At anong sinasabi? We need to have an independent foreign policy, Almar. Sir, nabanggit mo kanina na nauungusan ng China yung Amerika sa lahat ng sa maraming aspeto pagdating dito sa ekonomiya. Sir, masasabi ba natin na nagkamali ang Pilipinas sa pagpili ng bansang susuportahan? Well, nagkamali ang bansa sa pagpili ng leader na binoto noong 2022. Kasi ang nangyari dyan, kung tama yung leader na pinili natin noong 2022, hindi sana magiging ganito ang sitwasyon ng ating foreign policy. Kasi alam mo, Almar, yung Estados Unidos, yung China, hindi natin makokontrol yan kung anong kaya nilang gawin. But ang pwede nating makontrol is kung sino yung ating magiging leader na magdidirect ng ating foreign policy. Ang nangyari sa kaso ng ating mga kababayan, yung milyon-milyon na bumoto sa UNITEAM noong 2022, sila po ay nabudol. Budol po yung nangyari dito. Kaya ang nangyari is na, kung budol ang naging resulta ng eleksyon, baga binoto ng mga Pilipino si Marcos Jr. Pero ang naging outcome is budol, itong kinahinatnan natin, yung ating foreign policy na budol din tayo. Akala natin pagpapatuloy, yung mga polisiya ni dating Pangulong Duterte. Anong nangyari? Tayo ipumanig sa isang superpower sa Estados Unidos. At anong nangyari ngayon? Na-elevate yung geopolitical risk sa ating bansa. Which, by the way, Almar, also impacts foreign direct investment. Kasi bakit ka nga naman mag-invest sa isang bansa na merong mataas na level ng geopolitical risk as a result of a bad foreign policy kagaya ng ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Kaya alam nyo, I think sa kaso ng foreign policy, given that Marcos Jr. has only 2 years, less than 3 years left in his office, I think wala na tayong pag-asa in terms of mababago yan, yung foreign policy. Unless Marcos Jr. steps down at umupo si Vice President Sara Duterte at makapag-reset tayo ng ating foreign policy. Hanggat hindi nangyayari yan, patuloy pa rin itong sitwasyon natin na kung saan na nagagamit ng Estados Unidos ang ating bansa for its own interests. At hindi lang yun, nasasubject tayo unnecessarily to an elevated geopolitical risk as a result of a very, very bad foreign policy, Almar. Sir, nakabase po kayo ngayon sa Canada. Base po sa monitoring po niyo, kumusta, ano po yung, kumbaga parang,
reaksyon ng international community sa nangyayaring malawak na korupsyon dito sa Pilipinas, maging sa mga OFWs po, sir, ano po yung mga reaksyon po nila? Well, for one, you will see bago papunta sa reaction muna, no? If you go to the airports, you will still see a lot of people na lumalabas ng Pilipinas para maghanap buhay, maghanap ng trabaho, no? Para makapagtrabaho sa ibang bansa kasi nga ang nangyayari din sa Pilipinas, there's not enough jobs for everybody. So, and kung meron mang mga trabaho na nalilikha, ay napakababa ng sweldo. Yan ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas that necessitates people to still leave the country to find greener pastures. So, kaya sila umaalis ng Pilipinas kasi nga yung polisiya natin in terms of economic development, hindi maayos, hindi matino yung polisiya. Now, pagdating nila dito sa ibang bansa, and of course, makikita mo, Almar, no? Iba ang mga balitang natatanggap namin dito. Iba in a way na free kami sa filter ng gobyerno dyan sa Pilipinas. So nakikita namin yung totoo at napakita natin ito nung midterm election, Almar, no, na kung saan yung suporta ng OFW doon sa mga kandidato na inendorso ni dating Pangulong Duterte. Na makikita mo yan doon sa resulta ng eleksyon na overwhelming ang support ng mga OFWs sa opposition. No, yung totoong opposition, hindi yung mga unipink, hindi yung mga dilawan na kunwari opposition, ano? Actually, yung mga yan mga maka-Marcos na sila ngayon. Dating anti-Marcos, sila ngayon humihimod na ng likuran ni Marcos Jr. No? So kumbaga, makikita natin na in terms of OFW support, makikita natin na our OFWs are want change, no? Gusto nila ng pagbabago sa ating bansa. Makikita din natin na yung mga ibang mga gobyerno, they're taking this very cautiously. Alam mo, Almar, makita natin yung sa kaso nga ng South Korea, hindi ba? The South Korean government, and no less than the president of South Korea himself, ang nagsabi na mismo na isususpend muna yung mga ODA sa Pilipinas because of graft and corruption. And of course, kapag ka world leader na nagsabi niya, which is the president of South Korea, he is a world leader, ano na ngayon ang pakiramdam ngayon ng mga ibang world leaders din na tumutulong sa ating bansa? Kagaya halimbawa sa kaso ng Japan, sa kaso halimbawa ng dito sa amin sa Canada, sa mga ibang lugar. By the same token, these countries, the leaders of these countries, the governments, they're now taking a cautious stance toward whether tutulungan nila ang Pilipinas. Kasi nga yung signals na lumalabas sa ating bansa ay hindi na maganda, no, in terms of yung kalidad ng ating institutions, no, yung governance. Makikita natin na hindi maganda yung mga signals na lumalabas. Kaya nagkakaroon talaga ito definitely ng epekto sa perception, no, ng mga hindi lang ng mga Pilipino kundi ng mga banyaga as well, no, in terms of how they perceive yung mga nangyayari diyan sa Pilipinas, Almar. Sir, isang tanong na lang para sa bago ko ibalik kay Admar sa part ko po, sir. Yung kapag ka nagpatuloy po itong ganitong sistema dito sa ating bansa, malawak na korupsyon, na involved pa yung mga leaders, no, ng dito nga sa ating bansa at pinapabayaan yung food security, marami ang walang trabaho. Sa tingin po ba niyo, sir, tataas ang krimen dito sa Pilipinas kapag ganito yung nangyayari? Well, dinedeny na yan ng PNP, no, na tumataas ang krimen, pero anecdotally, pag tinanong mo yung mga kababayan natin, whether or not they feel safe, no, sasabihin nila sa iyo hindi. Kasi nga kapag hindi gumaganda ang lagay ng isang ekonomiya, talagang tumataas ang krimen. Pero ang maganda dito, Almar, is to compare the perceptions of the public, you know, in terms of safety. Kukumpara mo ito ngayon kumpara doon sa nagdaang administrasyon. At makikita mo, no, may mga anecdotal reports tayo niyan na sinasabi talaga ng taong bayan na mas safe sila noon kaysa ngayon. They don't feel safe now. No? And dinedeny naman yan ng PNP, but the thing is, mas importante pa rin kung ano yung sinasabi talaga ng taong bayan. So, kumbaga, bad economy, you know, leads to bad economic outcomes, including yung outcomes sa public safety. Magkakaroon definitely yan ng epekto, no, sa ating bansa. Yung mga petty crimes, no, tataas yan. Pero ang pinakamahalaga dapat tingnan nila dito yung krimen talaga, Almar, ng pagnanakaw, no, sa ating gobyerno, dahil mas
mas talamak ito at mas widespread, no, at mas matindi talaga ang epekto nito sa ating lahat, no, ikaw man ay nandyan sa Pilipinas o nasa labas ng Pilipinas. Napakatindi talaga ng epekto, no, ng talamak na graft and corruption diyan sa Pilipinas, Almar.